Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our chat. Okay, so please, guys, be a part of this channel hashtag Walk with Land because we are now growing. No, we are now officially 6,685 subscribers, and all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, guys, ano po tayo, no? Um, Pag-usapan po natin yung kay VP Sara Duterte naman, no? Okay? Si VP Sara po ay ano po, no? Gumawa po ng video, no? Yung video niya po na yon ay with regards to yung mga black propaganda sa kanya. Okay? Yan. Totoo naman, ang dami po, ano? I do not know if that is a black propaganda or really a valid, no? Mm, valid na mag-comment siya dapat or sagutin niya, no? Punto per punto. Okay? Hindi lang yung dinideny. Pero parang ano po siya, no? Parang natututo po siya kay Inday ay kay Presidente Bongbong. Pero difference po kasi nila, no? Si Bongbong po kasi ay uh, aside from his candidate in this coming 2028 ay siya ay wala na, no? Okay na siya, no? Naibalik na niya ang Marcos, no? Okay na siya para sa, no? Pero ang Duterte, Vice President Sara Duterte, walang choice kundi tumakbo yan, no? Bilang presidente ng Pilipinas. Hindi tatakbo yan ay hindi niya maikukontinue ang legacy or brand ng kanyang ama, no? At besides, nandiyan na siya, no? Vice President na siya, no? Nandun na siya sa pinto ng Malacanang, kumbaga, no? Tingnan niyo po si Leni Robredo, no? Si Leni Robredo ay alam naman po nila na hindi mananalo yan noong 2022. Alam nila yan. Pero sabi ko nga doon sa mga vlogs ko doon ay talagang tatakbo at tatakbo yan. No? Dinideny pa nila, no? Talagang meron pa silang mga selection process, ganyan. Kung mababalik, matatandaan niyo, di ba? Okay. Oh, ano nangyari? Di ba? Tumakbo din, talo, no? Ganon din po si Jojo Binay. Okay? Si Jojo Binay, 2016, di ba? 2016, tumakbo din siya. 2010 siya naging, if I'm not mistaken, 2010 ba siya? 2016, yeah, 2010 siya naging Vice President. 2016, no? So, pero, napaka-honest naman ni Jojo Binay, di ba? 2010 pa lang, sinabi na niya gusto niyang maging pangulo. No? Pinaghahandaan na niya ito. Okay? Ayun ang problema pag brinodcast mo na, no? Okay, tingnan niyo si JV Ejercito Estrada. Brinodcast na kasi ni Robin Padilla na nakapirma na siya, tingnan niyo. Binash eh. Binash ng mga tao, patay, walang ano. 'Di ba? Ibig ko sabihin, kayang bawiin, no? Kaya ito si VP Sara, no? From the very start, sabi ko, sisiraan na ito. Okay? Hindi na sisiraan, kundi babatuhin ng putik. Huwag siyang magkakamali. Lahat ng mga movements niya ay binabantayan. Indeed, it was true. No? Hindi nga lang ang bumantay ay yung mga kalaban niya. No? Hindi niya ini-expect na ang mga babato sa kanya ay mga kakampi niya nung nakaraang eleksyon at saka tinulungan niya nung nakaraang eleksyon. Okay? O, ngayon, bakit hindi ba nagsasalita ang mga kakampi niya dati, no? O, sila Velasco, nasan si Velasco? Si Velasco ay tinulungan niyang maging Speaker of the House, no? Okay? O si GMA ngayon, no? Bakit wala? Hindi. Nag-resign nga yan sa lakas NUCD, CMD, dahil sa kanya. Pero, tingnan nyo, no? Nandun pa rin sa lakas si GMA. Okay? Ordinaryong congresswoman, pero napaka-powerful pa rin. Dahil nga, dating Pangulo ng Pilipinas. Ayun po sinasabi natin. Politika po yan eh. No?
nandun ka na. Ikaw, malakas ka pa. Naka 32 million Filipino votes ka, electorates. Okay? So kung ano, baka mawala man lang yung 50% doon. Okay? Meron ka pa rin tumataginting na 16 million base. Okay? 16 million base yun. Ibig sabihin, from now on, iyan mo lang. Ikampanya mo lang yan or mag-work ka very hard para yan. Now, pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos to lead DepEd, not PND ha, DepEd. Okay? So yung mga bagay na yun, doon sa DepEd na yun, malaki yun, no? Malaking organisasyon ito. Malaking agency ito ng government na kumakalinga sa edukasyon ng Pilipinas. Kumakalinga sa mga kabataan. Di ba? Siyempre, may mga magulang ito. Meron tong mga nakukwentuhan na mga kaibigan, no? Yung mga magulang nila, may mga kaibigan niya. Social media, di ba? Kaya sobrang ganda ng DepEd bilang vehicle, no? For the 2028 presidency. Nandiyan na ang mga programa, kumbaga. So, 2028, no? So we expect Inday Sara to resign 2027. So sa 2027 na yan, magre-resign siya at pagkatapos noon ay kakandidato na yan. No? Mag-file na yan ng candidacy niya October 2027 or last quarter of 2027. And then 2028, kalas. No? Yan na yan. No? Baka na yan. Pero this time around, okay, talagang wala pa yung Inday Sara na palaban. Kasi pag lalaban yan ay yari kayo. No? So ang inaano ko, malakas yan si Inday Sara talaga. No? So more or less, kung ano, si Romualdez ang makakalaban niya, no? Ang machinery ng House, machinery ng government ay na kay Romualdez. Siyempre, ang machinery ng educational sector, na especially yung yung ano, yung not the CHED, pero yung ano na yung sa DepEd ay baka naman humanay kay Vice President Sara Duterte. Okay? Now, ito 2025 talaga, it's a preview of what will happen in 2028. Okay, bakit po? Dahil sa 2025, kung sino po ang i-endorso, titingnan natin, no? Sigurado ako yung mga i-endorso ni VP Sara ay pwedeng mag-iba, no? Iba sa i-endorso ni Bongbong Marcos. Okay? Ito, nanganganib pa nga, baka si Bongo, si De La Rosa ay talagang ano, no? Hindi makakakumandidato, hindi maging kandidato ng administrasyon. Okay? Now, idadagdag mo diyan si ano, no? Si Rodriguez, okay? Willie Revillame, mga ganyan, no? So parang ano rin, no? Tingnan natin kung talagang napaka-powerful ni Inday Sara Duterte na kumandidato, na mag-endorso, no? Dahil po nung mga nakaraang panahon, talaga namang napaka-powerful ng endorsement ni Sara Duterte. Hinihingi po 'yan. Kung hindi binibili. Hinihingi po 'yan ng mga kandidato. Okay, ang dami niya po nagpanalo di ba? JV Ejercito, si si Jinggoy Estrada, no? Yan hindi po manalo-nalo yun ng mga nakaraan. Pero nung inendorso po ng dalawang Duterte, yung mag-amang Duterte, ay nanalo, no? Pero syempre, ay hindi ko po makuha yung 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 power ng endorsement ni Bongbong Marcos. Parang wala po, no? Pero siya, personal, kaya niyang manalo si Bongbong Marcos, no? Pero yung endorsement niya, hindi So for example, no? So halos lahat ng local candidates ni Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon ay talo, no? Dito na nga lang sa Quezon City, no? Yung Mike Defensor Castelo ang kandidato, talo. Halos lahat ng congressmen and women na sumuporta na candidates, no? Konsehal, candidates na sumuporta kay Bongbong Marcos, talo. Something like that. So, hindi, no? Hindi talaga niya no? I do not know. Anong pwede natin sabihin?
Mm. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, no? Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman sa ating channel so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all. Bye-bye.